About me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Okay mga kabayan, no? Kasama ko ngayon si Jeff. Nag-face-to-face classes na si Jeff. Kamusta ang pagbabalik ng face-to-face classes? Okay naman po. Okay na ma'am? Nag-commute ka ulit kanina? Ako yung tumawa ko ng klase dapat diretso na lang sa school? Sa school. O, kamusta ka naman ngayon matapos yung nangyari sa'yo na ikaw ay nadukutan, na-scam? Kamusta ka ngayon? Medyo di pa okay. Kasi bumalik yung isip ko dun sa nangyari. maalala mo. Kaya ano ngayon ang natutunan mo dun sa mga nangyari? Dami. Madami. Oh, tapos madami, gano'n kadami. Sige nga, bigyan mo nga ako ng 100. Pinapatawa lang natin si Jeff. Ang lakas po ng ulan. Tingnan dito sa camera. Kung ano yung mga natutunan mo sa mga nangyari. Yung sabi mo sa akin Na hindi ko nagawa. katulad ng ano? Lahat sa time, sa oras na hindi ko po natupad po. Sorry po. Okay lang, at least may natutunan. Pwede mo ba ikwento ulit? Kasi nung time na yon medyo magulo-gulo yung kwento natin eh. Paano ba nangyari? Kasi si Tita Lenny mo, no? Yung fiancé ko po, nakita pa pala si Jeffrey, nakausap yung scammer. Nakasakay kasi siya sa bus nun, ano? Ako nakita na nagbabay pa nga sa akin. Oo, kasi nakita siya nung saktong dumaan yung bus na sinasakay ng fiancé ko. Nakita daw si Jeffrey na may kausap. Eh, di naman alam nung fiancé ko na kausap pala ni Jeffrey, ayun ang mag-scam sa kanya. Ayan, nagpiprito. Si Mami PD sa Tudyo, nagpiprito kami. Ayan. Ay, nagpiprito ka na, nagluluto ng adobo. O, pwede mo bang ikwento sa amin, Jeff, kung ano yung nangyari? Paano ka nila nilapitan? Paano ba? Yung pababa ko po ng jeep sa Pasita. Tapos lumapit po yung lalaki. Pagbaba mo ng jeep sa Pasita? Opo. Akala ko ba sa tapat ng SPAC ba? Oh, hindi pala. Doon pala sa doon pala sa doon po sa Slack po, doon po yung nangyari po. Oo. Tapos lumapit po yung lalaki sa akin. Tapos tinanong niya pa ako na saan po yung parkingan ng 3-wheelers ng mga sasakyan po dito kasi nasiyaraan po kami ng sasakyan. Tapos nagpatulong ako ng isang tao, binigyan ko siya ng 500. Tapos sabi niya babalik daw, tapos hindi naman siya babalik. Kaya hindi naman siya freak yung nagmakamakawa talaga ako sa ito. Napatugaling pa ako sa Mindoro, sabi niya. Kasi nasirang po kami ng sasakyan, kaya naghanap po ako ng kasi bago lang po ako dito, sabi niya. Sabi ko po, hindi ko po alam saan po yung po. Tapos, ang tulungan lang kita maghanap ng mga tricycle drivers, ipakatig na lang kita doon sa mga Kasi alam nila dito kung saan yung mga park ng mga 3-wheelers sa mga sasakyan. Tapos po, naglakad po ako, hinatid ko po siya. Bigla po yung, di ba, biglang dumating yung isa. Naglakad kayo, papunta saan yung way nyo? Nakita ko po yung di ba may naman nagbenta ng mga dun sa likod ng SPAC ba ng nagbenta ng mga, yung mga yung nagbenta yung mga Yung pangalan. Yung bituka. Yung mga mga street foods. Mga street foods. O, tapos? Doon, parang may nakaparking doon. Sabi. Tapos bigla lang dumating yung isang lalaki. Matakat siya. Tapos kalbo. Sabi niya. Sabi ng di pa siya nagsalita. Yung una nagsalita yung scammer. Sabi po, pwede magpatulong sa'yo. Sabi niya. Sabi niya. Tapos sabi ng lalaki yung kasabat niya, ano pong kailangan niyo? Kasi saan po yung mga parkingan ng mga 3-wheelers ko dito? Sabi ng lalaki, doon po yun, doon. Andun pala. Pwede magpatulong sa inyong dalawa tapos bigyan ko lang kayo ng tag 1K.
Tapos, parang nakipag-eye-to-eye talaga ako sa lalaki. Tapos, Tapos, hindi ko na po nalaman yung hindi ko po pagbalik ng lalaki, sabi niya ilan ba yung pera mo? Sabi ng lalaki, yung kasama. Sabi po ng sino yung tinanong niya? yung kasama ko, yung scammer. Sabi na 50K, sabi niya. Tapos, sabi ng sabi po doon sa company na bawal daw magdalang pera ng kanyang kalaga. Tapos, parang hindi ko alam CDO ba yan? CDO. Tapos, ibigay na lang natin yung pera sa akin. Yung sa akin, bigay niya. Tapos, sabi po hindi ko na alam kung Bakit ibibigay daw sa'yo yung pera? para pagbalik nila, kunin na lang yung pera. Nakuha na nila yung cellphone sa'yo? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa po. Tapos, Tapos yung kasabat na lalaki, sabi niya na, makita mo talaga sa akin, naniwala ka sa akin, ibigay ko na lang yung phone ko sa'yo, pati yung bag. Tapos sabi ng isa, ibigay mo na rin sa'yo yung phone para maniwala ka din kami. kumbaga, binigay sa'yo yung 50,000. Tapos, yung isang kasabot, kunwari, ibibigay din sa'yo yung cellphone niya. Kaya ibibigay niyo yung cellphone niya dun sa isa para ibigay mo rin yung cellphone mo sa kanya para siguradong babalik, ganon. Tapos, sabi niya, dito ka lang, huwag ka lang umalis. Hanggang doon lang ako, tapos yung tumawag ka, nakalagay, hindi ko po nakalagay po doon sa bag ko, yung phone. Tapos, nagpalabas ako ng cellphone. Pero kung nasagot mo yung tawag ko, Nasagot ko po hindi ka Opo. Kasi anong oras na yun? 4. Magpa-5 na. Magpa-5. 4:30 ka kasi nakita eh. Opo. Tapos nakuha na yung cellphone mo. Nakuha na po yung cellphone. Tapos Tapos dito ko na parang bumalik po yung isip ko, doon na tayo sa bahay. buti hindi. Yung dalawang lalaki, sabay umalis. Opo. Tapos, ang tagal mo naghintay doon. Paano mo naisipang umuwi? Umuwi na lang, sabi ko na bahala na lang sila. Hindi ka nag-isip na baka nawala cellphone mo? Hindi po. Hindi. Kasi 4:30 yun eh. Kaya nga diba, ang sabi ko sa'yo, kapag malilate ka, pwede ka mag-message, diba? Kasi minessage kita ng 4 pa lang, sabi mo, may ini-edit pa kayo. Opo. May need po kami talaga. Kasi nga ang ko sana doon, kapag hindi ka makaka-uwi ng ganong oras, mag-message ka. Tito, malilate ako ng konti. Hindi yung hihintayin mo pa na tanongin kita kung nasa saan ka. Kasi syempre, nag-aalala kami dito. Doon ako natagalan po sa lalaki. Ngayon, ano na ang mga realization mo? Ano na yung mga natutunan mo sa mga bagay na ganyan? Katulad nga ng Yung hindi ako nakilig. So, ano ang dapat mong gawin susunod? Yung susundin na lang, tapos hindi na yung makipag-usap sa kanyang tao. Susunod, kapag ka-uwian na ng dediretso ka na sa bahay. Tapos, yung palagi kong bilin sa'yo na wag ka makikipag-usap sa mga taong hindi mo naman kilala. Di ba palagi ko sinasabi yun sa'yo? Nakakatulog ka naman ng maayos. Yung isang araw hindi. Nung isang araw hindi. Pero kagabi, okay naman. Nakausap mo na si Papa mo. Nagalit na si Papa sa akin. Ano sabi ni Papa mo sa'yo? Sabi ni Papa, matigas ka din eh, sabi ni Papa. Matigas ka din. Dapat, alam mo naman wala tayong paryente doon sa Maynila. Ka lang, yung makinig ka lang kung saan ka nakatira ngayon. Kawawa naman yung tinitirahan mo dyan kapag matigas yung ulo mo. Sinabi niya ako. May pinaliwanag mo kay Papa mo yung lahat ng mga nangyari.
Pinapaliwanag ko to sa kanya. Dahil si Jeffrey po ay nakagawa na ng Messenger, bagong Facebook. So, pinagbawalan muna namin siyang i-accept lahat ng mga mag-friend request sa kanya na followers, di po relatives. Pinagbawalan muna namin. Ano? So, sabi mo kanina, natanong ka din ng mga classmate mo kasi napanood yung vlog. O, kamusta naman? Anong sabi nila sa'yo? Ano lang, yung dapat mag-ingat ka na lang. Mag-ingat ka lang sa susunod na mangyayari. Kasi di ba hindi ba kayo sabay-sabay ng classmate mo lumabas ng school? Hindi po, kasi yung yung iba, may skin pa sila. Tapos ako, yung may oras lang talaga yung uwi na talaga ako. Yung iba pa. Kaya umuwi na ako nauna. Kaya pag uwi ko, yung nangyari na yung sa akin. O at least ngayon, may natutunan ka. Diba? At susunod, hindi na pwedeng mangyari. Iingatan na lang. Nagpapasalamat lang tayo kasi walang nangyari sa'yo. Diba? Walang nangyaring masama sa'yo. Yung cellphone, napapalitan pa. No? Pero yung buhay, hindi na. Pero hindi ibig sabihin, magpapaisi-isi na lang ulit sa susunod. Diba? At least, safe ka. At syempre, may natutunan ko sa nangyari na yun. Ano ang ma-advise mo sa iba na baka sakaling maka-experience ng ganito? Talaga? Hirap talaga kapag nangyari yung ganitong bagay. Kasi masip mo talaga yung yung isang araw. Natulog ako to 17 ng umaga. Kasi nakaupo lang ako sa kwarto Kasi iniisip mo yung nangyari. Opo. Tapos naiyak pa nga ako doon. Normal, kasi first time nangyari sa'yo. Tapos, sabi ko po, ang dami-daming tabat, ako po yung pinagtripan. Tapos, yung cellphone na yun, binilok ko lang yun sa pagtrabaho. Di ba regalo ni Papa mo yun? Ano po? Yung cellphone mo, regalo ni Papa mo? Opo, regalo po niya. Pero yung hindi pa total nabayaran. Kaya nagtrabaho ako para nabayaran. Tapos, hirap talaga yung kanina, pinilit ko na lang yung isip ko para makapag-focus ako sa school kanina. Mabuti naman, may mga classmate din na may kasama naman akong markada rin na napashare din sila ng answer. Tapos, nalaman nila yung nangyari sa akin. Nalaman din ng mga professor mo? Hindi po, yung mga classmate ko lang po. Sabi po, totoo ba yung yung may scam ka? Kaya, paano? Kaya sabi niya, next ka na, mag-ingat ka na. Yes, kasi alam namin na bago ka pa din. At saka, palagi makikinig. Okay, yan po yung first po. Dapat may party ka ngayon, di ba? May party po, pero next day hindi po na sa Wednesday na lang. Wednesday. So, dapat ihahatid ko na lang po yun. Kasi meron na siya acquaintance party. So, at least, nakaka-move on, no? Moving forward. Kasi hindi ko naman po yung napabayaan ng mga school. Continue naman po yung pag-aaral ko po. Maganda naman po yung mga ko po. Yung tuloy-tuloy naman po yung mga record ko po. Yung mga grades mo sa school, okay naman. Hindi naman na po bayaan. Wala naman pong problema po. Hindi, mabuti. Pagpatuloy mo. Kasi yun lang nangyari lang sa akin. Yun lang. Yung mga material. May rason ang lahat ng bagay. No? Sinabi ko na yun nung nakaraan sa vlog ko. Kaya palagi, doble ingat. Pero ang pinaka-the best talaga doon, number 1 talaga, is pakikinig. Pagsunod. Kasi sabi ko nga sa'yo, matatapos mo yung pag-aaral mo at hindi ka naman mapapahamak dito basta susunod ka sa amin. Safe naman po dito sa lugar namin. Alam yan ni Jeffrey. Safe. Lalo dito sa kung saan kami nakatira. No? Sa loob ng subdivision. Pero syempre,
ang mga tao kasi na mga masasama yung loob, walang pinipiling lugar yan. At sigurado kami na yung puntaon na yun ay hindi din taga doon sa area na yun. Kasi, at sabi ko sa kanya, alam mo, hindi na babalik yun. Kasi pag bumalik yun, may kilala siya. No? Yung mga yan, nag-iikot yung mga yan. Kaya nga, kahit saan ka pumunta dito, palagi kang mag-iingat. Diba? At least, pangit pakinggan, pero at least ngayon, ang maganda, may kinakatakutan ka na. Natatakot ka na sa mga ganung bagay. Yung may may katabi yung mga lalaki sa akin, parang na-trauma na ako kapag may tumabi sa akin. Parang lumiwas na ako talaga. Nagiging, ano ka na? Opo. Nagiging attentive ka na. Yung sabi ko, parang kapag may tumabi sa akin lalaki, lumapit yung, parang bumalik yung isip ko yung nangyari sa akin kapag may lumapit sa akin dun sa At least, sabi ko nga, no, may kinakatakutan ka na, nakakapag-ingat ka na, di ba? Oh, ano yun? Si Daddy Paul mo, ano dyan? Nag-uusap na kayo, Daddy Paul mo? wala pa. Hindi pa. Mag-uusap kayo mamaya. Huwag kang kinakabahan daw sa kay Daddy Paul niya. Ba't ka naman kinakabahan? Takot ako. Ba't ka tatakot? Hindi ka naman papagalitan. Nakita mo ba ang mga scholars niya na pinagalitan? Di ba hindi naman? Makasakin Oh. pa. Ha? Makasakin pa. Hindi. Normal na ikaw ay pagsabihan at kausapin, no? Hindi naman yan para pagalitan ka or ano. Lahat din naman kami dito, di ba? Puro advices lang ang sinasabi sa'yo. Sabi ko nga nakukulitan to sa amin si Jeffrey kasi paulit-ulit kami sa kanya. Normal yun. Ayun tuloy nangyari. Kasi paulit-ulit kami sa kanya, di siya nakikinig, yan daw yung tuloy nangyari. Sabi ko nga, nakakasama man, pero kailangan pagtsagaan si Jeff, no? Paulit-ulit. Kailangan. Kasama natin nga ngayon si Mami PB. Si Mami PB po ay nanggaling pa ng Mindoro. Nung nabalitaan mo yung nangyari, Mami PB? Nung narinig mo yung balita o napanood mo yung vlog, anong naramdaman mo? Hindi, nalungkot din. Minsan nangyaring yun. Kaya nga lang, sasabi ko lang sa iyo, Jeffrey, makikinig ka sa mga sinasabi namin sa iyo. At ikaw naman, hindi ka namin pinababayaan dito. Minsan, nakulit ka din. Kaya, sa upo ka mo nang uulitin yun. Sa nangyari sa iyo, lagi namin sinasabi, ang cellphone mo, huwag ilalabas, laging nasa bag. Papunta ng school at pauwi na din ang gagawin mo. Sinasabi lagi namin sa iyo ng Ate Joanne. Yun. Yun lang po. Ang masasabi ko sa iyo, makikinig ka lagi, ha? Tatandaan mo na yan. Kasi lahat naman ang sinasabi sa kanya, para sa kanya. Para din sa iyo yun eh. Hindi naman masama yung pinagsasabihan ka namin. Tinanong ko yung kagabi, sabi ko, nalala na yung papa, oo daw. Anak, hindi pa alam. Mag-iingat ka na. Siyempre, pag late ka din umuwi kasi kami din yung nag-aalala. Siyempre, pagka naman noong bang araw noon ay hindi ka pa nauwi, alas 5 na ikakot, sabi mo, alas 5 nga. Tanong ako na tanong kay John, bakit ka kulang pa si Jeffrey? Ganon din si Marian, di ako mapakaling. Gusto ko wala pa. Tingin ako ng tingin dyan sa labas. Ikaw ay mag-iingat. Hindi lang sa ganyang, hindi ka sa pag-aano mo sa cellphone yan. Pag ikaw mag-iingat. Pag umalis ka, dire-diretso ka, may nasutod sa iyo, huwag mong papansinin. At ang pupuan, huwag mo silang papansinin. Ngayon, siguro, at least may natutunan na siya. Natutunan ka na sa pangyayaring yun sa iyo. Ang masasabi mo sa sinabi ko sa iyo. Binalik sa iyo yung tanong ni Mami PB. Nandun ang masasabi mo sa mga advices sa iyo ni Mami PB. Ha? Jeff, ano ang masasabi mo sa mga advices at sinabi ni Mami PB? Hindi talaga ako nakinig. Kung hindi ka nakikinig dati, ano na ang dapat gawin ngayon? Maikinig na. Si Jeffrey naman po, to be fair, no? Masipag naman mag-aral tong bata na ito.
pinipilit naman niya mag-aral. Meron na nga lang siya mga pagkakataon, yung personal niya na buhay, yung para sa bahay, yung personal niyang ay nakakalimutan niya. Diba? Pero pagdating naman sa pag-aaral, masipag naman yan. Dahil may goal yan. Pero syempre, sabi nga namin, hindi lang academic yung dapat matutunan ni Jeffrey dito, kundi pati na rin ang kung paano mabuhay, yung realidad ng buhay. At least safe si Jeffrey, Okay na, wala nang magiging problema. Pag nag-usap kayo ni Daddy Paul mo, nandiyan naman siya. Huwag kabahan. Kinakabahan daw siya. Hindi ka mapapagalitan yan busy pa. May ginagawa lang. At saka, Jeffrey, ang sasabi ko sa iyo, pag may pupuntahan ka, maaga pa, magpapaalam ka nun sa intito. Di ka sabi ko sa'yo, hindi ko sakop yan sa pag-aaral mo. Ang sakop po yan sa katawan, sa sarili mo at sa bahay mo, sa paglilinis. Dahil sa akin ka magpapaalam. Tapos hindi alam ng yung tito, kung may mangyari sa iyo, na halimbawa papayagan kita, sino sisisihin? Ako. Kaya kita, pag nagpaalam ka, hindi ka talaga pinapayagan. Yan, ang nagdarawa kong sinasabi ko sa iyo. Maski sa iyong ate Jo, ang ka magsabi, hindi ka rin papayagan. Kaya ka sa iyong tito ka magsasabi lagi. Maaga pa, nandito yung tito, doon ka, sa kanya ka magsasabi. Kaya ngayon nag-usap na kami ni Jeff na sa lahat ng pupuntahan niya, halimbawa, may isa po dito sa bahay na niyaya siya kahit si Mami PB na lumabas. Hanggang hindi ko po sinasabi, hindi siya pwedeng sumama. Kasi kailangan alam ko po. For his own safety na din. Hindi ito para sa kung anumang konsensya, yung maramdaman namin kung sakali mang may mangyaring masama. Kung hindi, ito ay para ma-prevent, kung safe ba yung pupuntahan. At ito ay para sa'yo. Biruin mo, ang mga Marias nga, ako natutuwa. Hindi naman kasi ayoko nagkukumpara. Magkakaiba kayo. Pero masasabi ko, napakabait ng mga Marias. 3 araw po nandito ang mga Marias. Dito natulog sa amin dahil umuwi ng Mindoro ang kanyang nanay Nida at tatay Hernam. Pagising ng mga bata sa umaga, ang hawak walis. Ang hawak panlinis ng bahay. Pero hindi ibig sabihin nun ay inuutusan namin sila maglinis. Yun ay kusa nila. Naging rutina nila na pagising sa bahay, pagbising ng umaga, naglilinis sila ng bahay. At magandang po yun, magandang practice yun. Dahil sila ay naging, maliit na bagay po yun, pero malaki yung magiging impact ng paglaki nila kasi naging responsable na sila. Natutuwa ako sa 3 yun. Si Sinea po talaga, sasabihin namin ito kahit hindi dahil pamangkin namin si Sinea, pero si Sinea, sobrang bait na bata talaga. At ang nagpalaki po doon, si nanay, si Mami PB. Hanggang ngayon, magkalumambing pa. At yung isang gabi nakasama ko pag tabi niyan, inay payapos nga, sabi niyan, malagi siyang malambing at yun ang halik sa akin. Hanggang ngayon, hindi nagbabago ugali. Ako na, 3 taon pa yun hanggang sa nag-aral siya ng elementary, ako na nag-alaga. O saan ako na nagpalaki. Siya na nagpalaki doon. Hindi naman po. Si Sinea, apakabait. Diba? At ganoon din si Mylene. Natutuwa ako sa mga yon. Hindi mo na kailangan sabihan. Pagdating ng 6:00, kukunin nila yung phone, nakapatong jam. Pinapanood ko yung mga, tinitin ko yung pinapanood nila. Nanonood sila sa TikTok, pero nakikita ko yung mga content na pinapanood nila. Hindi naman siya masama. At pagdating ng 8:00, hindi mo na rin kailangan sabihan. Totoo. Automatic yan, nakikita po natin Joanne. Kinukwento ba sa akin ni Jo? Automatic yun. Pagdating ng 8:00, nagugulat na nga lang ako. Para ka magbebenta ng cellphone dun sa lamesa, nakahilera na yung mga cellphone nila. Kasi nagising ako ng mga 7, naririnig ko sila. Ang tinatanong kay Ate Joanne, nasa ng walis at basurahan. Sabi ko, maganda rin yung guidance na binigay sa kanila ni Tatay Hernan at Nanay Nida nila. At si Sinea,
Dahil maganda rin talaga masasabi ko maganda po yung pagpapalaki doon nila Ate Nida at syempre nila nanay. Napakabait ho ng bata. At syempre, gusto namin na maging ganun ka din, na maging responsable, diba? Mabait ka naman na masunurin. Kailangan lang i-maintain yung ganung bagay, yung pagiging mabait, masunurin. Okay na yung sa school masipag ka. Pero syempre, hindi pwedeng sa school lang masipag, diba? Kasi kailangan matuto ka sa personal na buhay. Maririndi na nga si Jeffrey pag sinasabi ko na para sa'yo yan. Para sa'yo talaga yan, Jeff. Ikaw ang mag-benefit yan. Ikaw ang maikinabang. Ikaw ang magpipitas ng bunga na yan pagdating ng panahon. Hindi kami. Darating yung panahon, after 5 years, sigurado naman babalik ka sa inyo. Diba? Iiwanan mo din kami. Kaya lamang, ang hindi mo maaalis at hindi ang maiiwan din namin sa'yo, yung mga magagandang natutunan mo dito, na ma-share mo din. Kasi magiging teacher ka magiging tatay ka sa school. May yung mga experience mo sa buhay, ma-share mo yun sa mga future students mo. Alam mo yung lamang mo sa ibang mga tao, pag ikaw nag-advise, totoo, kasi personal mong na-experience, di ba? Lahat na experience mo na. Lahat na experience ko na talaga lahat. Diba? Matuturo mo rin yun. At least, diba, may natutunan. At yun nga pala yung sinasabi, mag-iingat. Mag-uusap kayo ni Daddy Paul mo. Mamaya. Huwag ka nang kabahan. Hindi ka naman papagalitan. Nakabahan siya. Nagluto si Ate Joanne ng paborito mong manok. Yan. Nakabahan talaga ako. Hindi ka nakabahan. Dalawa? Nakabahan, natakot. Bakit? Hindi ka naman papagalitan. Intayin mo. Huwag mong pangunahan ng kabata ko dahil hindi ka naman papagalitan. Normal na ikaw ay makarinig ng advices. Para sa'yo naman. Nabasa ko ngayon, napanood ko ngayon mga yung vlog. Kasi sabi na mga comment, matigas talaga ang ulo mo. Sabi ko, yung ito naman po yun. Pero at least, kunin mong advices yun, Opo. Kunin mo yung advices nila. At para may improve ka rin sa sarili mo. Yun lang. Di ka naman masamang tao Mabait ka naman. Kailangan lang i-maintain. At least may natutunan si Jeff. Medyo na siya shock pa rin sa mga nangyari. Pero okay na yan. Nanood na nga sila ng horror Mas grabe pa yung sigaw niya. Gusto ko i-upload yun Grabe yung mga sigaw nila. Pwede i-upload ko siguro yun. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. And Jeff, bago tayo mag-end ng vlog, ano muna yung mapapromise mo sa mga kababayan natin? So, I'm sorry po kung ano po yung nakita niyo sa akin. So, I'm sorry pa talaga yung nagawa ko na yung about pa sa nangyari sa akin. So, okay naman po yung pag-aaral ko kaso lang sa mga bagay po na hindi ko po alam. Then, promise po na hindi ko na po yun ulitin at hindi na ako makipag-usap sa mga taong hindi ko kilala at makinig na lang sa mga yung mga advices at na lang yung parang alert na lang ako sa mga bagay na hindi natin alam. At least mayroong pagbabago na mangyayari. Okay. So yun lang po mga kabayan at maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta. Sasabihin ko nga yung linya ni Smolaude. Laging sinasabi si Smolaude. Ano sinasabi ni nanonood ka ba ng vlog ni Smolaude? Just for fun. Kumbaga, sa atin naman, just be happy and no bashing. And so, ina-encourage ko din po yung mga kabayan natin na maging mahinahon, sa mga comment, maging maingat dahil sa mga ganitong topic is very sensitive. Ang gusto ko natin is normal na magkaroon kayo ng mga sentimento at natutuwa kami doon dahil nagkakaroon kami ng improvement. Nagkakaroon ng improvement si Jeffrey.
Pero hiningi po namin na magkaroon ng konting pagpapasensya at pangunawa sa mga nangyayari. At maging maingat po sa mga binibitawang comments, para nang sa ganun ay mas makamove on si Jeffrey at matulungan natin siya doon sa bagay na nangyari po sa kanya. So yun lang po mga kababayan, at muli maraming salamat. Kakain na po kami. Ayan. Paalam po. Bye-bye. Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. Plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset nyo lang. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na. Magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan, tingnan nyo yung ginawa namin. Kumukuti-kutitap ang gabi. Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan lang. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. I-on off nyo lang, tapos nag-rotate din siya. Okay?
Oh, ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. Plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na. Magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang-camping. Kung kayo po ay, halimbawa, mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan, tingnan nyo yung ginawa namin. Oh, kumukuti-kuti tap ang gabi.